Previously on Boss to Bitcoin podcast. Hindi ka pwedeng mag-print ng gold. Yung inflation, yung general na pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay dahil sa money printing. With Bitcoin, we already have a conclusive solution to the problem of inflation na isang problema na has plagued yung iba't ibang mga lipunan at iba't ibang mga societies all throughout human history. Hi! Welcome sa episode 3 ng Basta Bitcoin Podcast. Dito sa episode na to, we'll focus on the fiat monetary system. Medyo mabigat itong episode na to dahil tututok tayo sa mga first principles and we'll also do a very short history of money. Bakit natin ginagawa to? So, nung sa second episode, we did a summary of the Bitcoin monetary network. Some of you might ask, kung maayos yung Bitcoin monetary network, maybe you might want to describe kung ano yung fiat monetary system. Dahil sa totoo lang, marami yung hindi talaga nakakaintindi kung ano yung monetary system natin ngayon. So, ito yung gagawin natin dito sa episode na ito. Okay, so let's have a quick overview of the fiat monetary system. Let's do some highlights. Unang-una, this monetary system is a debt-based monetary system. Ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung sistema na to ay, nakabase or literally, nakabaon siya sa utang. Sabihin nyo na, yung pera ko hindi naman siya utang. Bakit mo sinasabi na it's a debt-based system? Okay, so tignan natin yung pera natin. So this is a 1,000 peso bill. Basahin ko yung, terms of agreement. Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at pananagutan ng Republika ng Pilipinas. So, that's the evidence, Ang ibig sabihin nun, this currency is debt of the central bank and an obligation of the Republic of the Philippines. So, dun sa lengguwahe ng ating pera, sinasabi na sa inyo na ito ay isang utang. So, we'll dive deeper into that later on. Pangalawa, yung fiat monetary system is also a system kung saan may kapangyarihan ang mga gobyerno at ang mga bangko na mag-imprenta ng pera. So they have the power to print money. So yun yung isang highlight ng fiat monetary system. Ultimately, ang fiat monetary system ay isang sistema kung saan mayroong pagsasanib ng gobyerno at pera. There's a union of money and state. Kaya naman sa isang sistema na katulad ng fiat, yung gobyerno siya yung may control ng pera, siya yung may control ng mga institusyon na gumagawa ng pera, siya rin yung may control dun sa mga institusyon na nagtatransmit ng pera. So what is fiat, Yung fiat is Latin for let it be done. So, it's an appropriate term for the current monetary system natin dahil the entire monetary system is imposed or mandated by government itself. Hindi siya katulad nung dating mga tipo ng monetary system na yung mga tao mismo yung pumili kung ano yung pera na gagamitin nila. And yung mga bangko, meron silang karapatan para mag-issue ng sarili nilang pera. Itong fiat monetary system is essentially a system kung saan kontrolado ng gobyerno yung buong monetary system. From yung token na ginagamit, kung papel or coins or digital money,
up to yung regulation ng mga bangko at yung mga money transmitters. Kaya siya tinatawag na fiat monetary system by order or let it be done or by mandate by the government. Let me just try to emphasize na etong episode na to is not a critical take on the fiat monetary system. Ang ginagawa ko lang is to try to describe the fiat monetary system para maintindihan ng mga mamamayan at para later on makompare natin siya sa Bitcoin Monetary Network. Dahil yung Bitcoin Monetary Network katulad siya ng gold, no? It's an asset-based monetary system. Hindi katulad ng fiat which is a debt-based monetary system. And malaki yung implications nung dalawang sistema kung titignan nyo pa lang yung basehan niya. Siguro maganda na bumalik muna tayo sa basics, no? Ano ba yung pera? Kapag tinanong mo yung mga tao, kahit saan, no? Here in the Philippines, in the US, in Europe, or in China, what is money? Ang papakita lang nila sa iyo is yung paper bill na hawak nila or yung digital money sa kanilang mobile app, no? Pero kapag ikaw pwede kang bumalik sa isang era, no, about 200, 300, 500, 1,000 years from now, and sinabi mo dun sa mga sinaunang tao na yon na yung pera na ginagamit natin ngayon ay papel or pera in digital form na kontrolado ng gobyerno at ng bangko, medyo matatawa sila sa atin. Mawiwirdohan sila doon sa uri ng pera natin. Dahil yung pera na nakabase sa papel, yun yung tipo ng pera na lagi nilang iniiwasan. In fact, ang tatanong nila, hindi ka ba natatakot doon sa uri ng pera na ginagamit nyo? And kapag sinagot mo siya na, bakit? Ano ba yung nakakatakot dito sa pera na to? Well, ang sagot nila, anyone can print it. Or, pwede lang sabihin na that's easily manipulated. Ultimately, yung concern ng mga sinaunang tao, I suppose, dun sa current monetary system natin is that, number one, walang guarantee against money printing, no? Madali siyang i-manipulate in the sense na madaling ma-inflate yung monetary supply. And kung may inflate mo nga yung monetary supply, it will produce a lot of inflation na mararamdaman ng mga tao in terms of yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil nga habang dumadami yung units ng pera, nawawala ng bisa yung kanilang pera. At pangalawa is yung kawalan ng energy cost dun sa production ng pera. Katulad nung sinabi ko kanina, ang gusto ng mga tao na tipo ng pera is yung may characteristic na unforgeable costliness. Ang ibig sabihin nun, may energy requirement for producing the money itself. Dahil kung hindi costly to produce yung pera na yon, ang mangyayari lang is ipuproduce siya in a very cheap way and babalik tayo dun sa lack of monetary guarantee ng pera dahil nga madali siyang i-print and madaling i-inflate yung supply. Let's start with a very short history of money, no? Mag-create tayo ng isang society kung saan walang monetary system. Walang pinanghahawakan na pera yung mga tao. So, meron tayong mga ilang kaibigan. Si Shingeki na nag-harvest ng prutas. Si Shogun na gumagawa ng mga espada. Si Walter nagpo-produce ng droga or medisina. At si Rapa na gumagawa ng kandila. Yan lang yung kanilang mga produkto. Yan lang yung kanilang pwedeng ibenta. And sa isang komunidad kung saan sila lang yung mga tao, medyo mahirap silang mag-create ng isang market. Mahirap silang magkaroon ng isang trade or kalakal or a system of exchanging goods and services. Why? Because limitado lang yung mga produkto nila.
So, kung kailangan ni Walter ng prutas, tsaka lang siya pwedeng pumunta kay Shingeki. Kung si Shingeki kailangan niya ng espada, kailangan niyang pumunta, doon lang siya pupunta kay sino ba to? Kay Shogun, no? At kung merong nangangailangan ng kandila, tsaka lang pwedeng pumunta yung mga tao kay Rapa. So as you can imagine, barter lang yung available na system of exchange. Which means na wala masyadong wealth creation, wala masyadong markets na makikreate. No? So yung mga tao, they'll have to produce everything they want for themselves. Kaya napaka-inefficient niya na sistema or na isang komunidad. Kaya naman yung mga tao, kahit anong lipunan, no, in various times, in various civilizations, they've sought to find some kind of a medium of exchange. Isang instrumento na pwedeng gamitin na pangpalit doon sa mga bagay o serbisyo ng mga gusto nila. No? Whether it's salt, whether it's cattle, some form of metal, cigarettes, cotton, slaves, ano pa ba? Cacao seeds, rice, it's anything na pwedeng gamitin na medium of exchange and store of value ng mga tao. But regardless of the form of medium of exchange na ginagamit nila, meron silang isang specific requirement lagi. And yun yung hindi siya dapat madaling imbentohin. Hindi siya dapat madaling mamanipulate. So, sa lahat ng pera na iniimbento or nadidiscover ng mga tao, yung number one consideration is, hindi ako dapat pwedeng madaya. Dahil, kunyari, merong medium of exchange na bato, no? And yun yung ginagamit ng mga tao na medium of exchange. It's a special type of stone. And yung bato na yon ay pwedeng ma-invent or ma-produce na itong si Darth. No? Kung kaya niyang i-print yung mga bato na yon at i-produce na yon or makuha in a very cheap and convenient way, ang mangyayari, kukunin niya lang yun ang kukunin and lahat ng produkto at serbisyo na itong mga kapitbahay niya, mabibili niya. So, the fundamental lesson is, if there's a person or an entity that has the power to get all the money or print that money, he will turn everyone into a slave. So, sa past several thousand years, no, people have sought, a form of money na sa tingin nila is a good medium of exchange and a store of value. So, yung isang uri ng commodity na pwedeng gamitin for payments, at isang uri ng commodity na pwedeng magtago or magkubli ng halaga. No? And the gold standard for that, katulad ng sinabi ko nung nakaraang episode, has been gold. And meron siyang mga qualities that has made it the best form of money for thousands of years. No? Unang-una, mahirap siyang hanapin. Hindi mo siya pwedeng i-print. Hindi mo siya pwedeng imbentohin lamang. Pangalawa, it's sufficiently divisible. No? It's very malleable, kaya pwede mo siyang gawin into small coins or large coins or gold bars. No? At pangatlo, it's sufficiently portable dahil hindi naman siya ganun kabigat unless napakarami mong ginto. Yung pang-apat na characteristic ng gold is that it is durable. Hindi siya kinakalawang, hindi siya nabubulok, hindi siya nadidehydrate. Kaya naman yung gold has been the choice money ng mga tao for thousands of years because it can literally last for thousands of years. But yung isa sa mga importanteng quality niya is yung relationship niya with energy. What does that mean? Finding gold
no? And converting it into coins or gold bars requires a lot of energy, no? And dahil doon sa energy expenditure na kailangan para makapaghanap at makaproduce ng gold coins and gold bars, people all over the world in various societies have made the conclusion na this is a good exchange, a proxy for the efforts in producing fruits, in producing medicine, or in producing swords, no? So, ganun yung hinahanap lagi ng mga tao, no? Some kind of a fair exchange between the effort for producing the good and service that they have and yung tipo ng pera na ibibigay sa kanila. Kaya napaka-importante ng ginto sa history ng civilizations. Kaya nga, pag tumingin kayo sa mga old movies or sa mga history books, every time merong isang lipunan na nako-conquer ng isang mas malakas na lipunan or ng isang bansa, isa sa mga unang-una niyang hinahanap ay yung ginto. Makikita nyo rin na so much time, effort, and so many lives, no, have been spent searching for gold. Dahil kung makakahanap ka ng gold, magiging mayaman ka. But in the end, at the fundamental level, it's yung link between yung scarcity ng gold and the energy required to find it and to produce it into coins and bars that's really crucial for our purposes. So, at some point, no, it became inconvenient dun sa mga tao na laging may dalang coins o gold bars. No? Kung meron kang hawak na gold or may dala kang gold or tinatago mo sa katawan mo or sa iyong bahay, that's a security risk. No? And transporting gold over long distances has its own risks as well. Kaya naman, in the end, nagkaroon ng mga bangko, no? Mga custodians for gold. Kaya, kunyari, itong si Shingeki, itong si Walter, at itong si Shogun, no? Meron silang mga ginto, no? At ayaw na nilang hawakan yung ginto nila. Ang gagawin nila is maghahanap sila ng isang custodian, katulad nitong si Darth, no? At ibibigay nila yung ginto nila dito kay Darth, no? So, let's say meron silang 5 bars of gold each, no? Ibibigay nila yung kanilang ginto kay Darth. And ito naman si Darth, mag-i-issue siya ng isang gold certificate or isang GC, which is the evidence nung pagmamay-ari netong tatlo na to ng kanilang yaman or ng kanilang ginto. Soon enough, yung mga GCs na yun na yung ginagamit na pera ng mga tao. At dahil yung mga GCs na yun ay redeemable into gold, no? Kung meron kang gold certificate, pwede kang pumunta kay Darth at i-redeem mo yung pera mo. Nagkaroon ng tiwala yung mga tao doon sa paggamit ng mga gold certificates as a form of money. But note na etong pera na ito is backed by gold. So actually, yung gold certificate is simply an evidence of the money, which is ultimately the gold in the hands of the custodian, etong ating kaibigan na si Darth. Ngayon, etong si Darth, dahil marami na siyang mga gold bars, meron siyang 15 gold bars, napansin niya na hindi laging kinukuha or wini-withdraw ng mga kaibigan niya or ng mga kliyente niya yung mga ginto nila, no? Which gave him a very bright idea. No? Ano yung bright idea niya? No? Nagkaroon siya ng mali siya na baka pwede siyang mag-issue pa ng ibang mga gold certificates at ibenta yon dun sa mga tao. No? Habang hindi kinukuha ng mga depositors niya yung kanyang mga ginto, no? Pwede siya mag-issue ng mga gold certificates at kung yung mga tao merong tiwala sa kanya, no? Pwede lang gamitin yon to pay for goods and services. No? Until merong isang mawalan ng kumpiyansa kay Darth or magsabi sa ibang mga tao na
mukhang marami na yatang mga gold certificates itong si Darth. Kapag nangyari yun, mawawala ng kumpiyansa doon sa gold certificate niya, which is the money of that system. Magpupuntahan silang lahat doon sa opisina ni Darth and they will all try to redeem the money. So, yun yung tinatawag na bank run. So, kapag yung isang custodian ng pera or ng ginto, no, lahat ng ginto na nasa kanya ay may katapat or karampatang mga gold certificate, he is called a full reserve bank. Pero the moment na itong si Darth, itong kaibigan natin, ay nagpunta sa dark side at nag-issue siya ng napakaraming mga gold certificates at napansin ng mga tao na baka marami na siyang masyadong pera kumpara doon sa mga ginto na nandito sa kanyang vault, magkakaroon ng bank run dahil siya now is no longer a full reserve bank, he is now a fractional reserve bank. So babalik tayo dyan mamaya when we go to the fiat banking system. As you can imagine, noong mga unang panahon, maraming yung mga tinatawag na mga bank run, no? Dahil maraming mga maloko na mga bankero na yung full reserve bank nila, kino-convert nila into fractional reserves. Nag-i-issue sila ng mga gold certificates way in excess of the gold na held in custody sa kanila. Kaya naman sa kalaunan, itong mga gobyerno, nakialam na rin sila, no? From yung era nung tinatawag na free banking, itong mga banks became regulated entities. At yung mga gobyerno, nakialam na rin sila doon sa issue ng pagpiprint ng pera. Kaya nag-start yung regime ng legal tender. No? Ito yung isang sistema kung saan yung gobyerno mismo yung nag-aatas kung ano yung pera na dapat gamitin ng mga mamamayan doon sa jurisdiction niya. At the same time, it's very important to emphasize na dito sa panahon na to, yung pera na ginagamit nila are still backed by gold. Kaya ang ibig sabihin nun, merong disiplina yung pera ng mga tao or at least merong constraint or limitasyon dun sa kalokohan ng mga bangko at ng mga gobyerno. Bakit? Every time na yung mga mamamayan o kaya yung mga currency speculators or yung mga traders, napapansin nila na maraming piniprint na pera itong mga gobyerno nito, ang gagawin lang nila is ipapalit nila yung pera, dadalhin dun sa bangko at i-redeem for gold. So, yun yung discipline na inherent dun sa gold-backed na currencies. Every time na may kalokohan na ginagawa yung mga bangko at yung mga gobyerno, pwede silang ma-check nung may hawak ng pera dahil ibibigay niya yung pera doon sa bangko or doon sa gobyerno at ipapalit niya doon sa gold. Ito rin yung era kung saan merong clear distinction between money and currency. No? Kung titignan nyo, yung money, yung pera na tinatrato talaga ng mga tao ay yung ginto, yung precious metal. And gold is very special because it is an asset without an issuer. Or ultimately, it's nature, no? Yung kalikasan mismo yung nag-issue ng gold. Pero yung currency, yung papel na ebidensya ng pera, that can be controlled by governments. And also, yung currency is simply an evidence of the money itself, which is gold. Ngayon, of course, wala na tayong konsepto ng distinction between money and currency. But for those who understand the history of money and yung dangers of money printing, napaka-importante ng distinction na yan. No? Money is yung gold, yung commodity na nagbaback dun sa papel, and yung currency is simply the paper. And yung currency, yung papel, siya lamang yung ebidensya ng pera na nasa bangko or na pinangahawakan ng gobyerno. Meron pang isang implikasyon yung
distinction between money and currency. No? Dahil yung tunay na yaman or yung tunay na pera na kinikilala ng mga tao, ng mga bansa at mga institusyon ay yung ginto. Ang ibig sabihin nun, kung gaano karami yung pera mo, ganun din karami yung ginto na meron ka. Kaya naman yung strength of the purchasing power of a currency is indicative of the wealth of that nation. No? Kung ang isang bansa ay mayaman, no? Dahil it's an industrial power or marami siyang natural resources or magaling yung mga tao niya na kayang gumawa ng mahalagang serbisyo, no? Magkakaroon sila ng maraming ginto. At dahil marami silang ginto, marami silang pera na pwedeng i-print. Yun yung importante doon. At yung mga bansa na walang pera, walang ginto, pero nagpiprint sila ng kanilang pera, ang mangyayari doon sa purchasing power ng pera nila ay babagsak. At kapag ginawa na yun ng napakabilis, katulad nung ginawa ng Germany during the Weimar era, mawawalan ng value tuloy-tuloy yung kanilang pera. Ang ibig sabihin nun ay mag-hyperinflate yung kanilang pera. The value of the money will trend to zero compared to other currencies. So, let's fast forward now to the middle of the 20th century. No? Ano yung nangyari nung middle nung 20th century? Katatapos lang nung Second World War, and in the aftermath of the Second World War, merong isang bansa na nanalo, no? In many ways. So, ito yung Estados Unidos. Number one, it became the wealthiest nation dahil marami siyang ginto. Pangalawa, it became a creditor nation dahil yung mga bansa medyo nasira na matindi yung kanilang mga lipunan, yung mga syudad nila, marami silang inutang na pera sa United States. No? And pangatlo, yung United States was the most powerful industrial nation. Katulad na lang nung termino na ginagamit natin for China. No? In the 20th century, the United States was the world's manufacturer. No? And dahil dun sa unique position ng US, no, apart from the fact na sila yung may pinakamalakas na army and navy nung panahon na yun, no? Pagkatapos ng Second World War, nag-upuan yung mga iba't ibang bansa, no, at nagkita sila at nagkaroon sila ng agreement doon sa Bretton Woods na itatag yung dollar as the world reserve currency. Ang ibig sabihin niyan, tinanggal yung British pound as the world reserve currency and yung dollar yung naging number one currency in the world backed by gold. And yung special na agreement dun sa Bretton Woods ay nakumbinsi ng mga Amerikano yung kanilang mga allies na ibigay sa US yung kanilang mga gold in exchange for dollar at an exchange rate of $35 per ounce. So, para magkaroon ng isang global market na mas efficient, mas frictionless, na gumagamit ng isang standardized na uri ng pera, pumayag yung mga iba't ibang bansa sa Bretton Woods to institute the dollar as the world reserve currency. So, kung meron kang ginto, no, pwede mong ibigay yon sa mga Amerikano and you'll be given dollars at the rate of $35 per ounce. That is a very important implication because binigyan ng mundo yung Estados Unidos nung the one ring or the ring of power, no? The power to print everybody's money or the most important money in the world. Central dun sa agreement, dun sa Bretton Woods is yung maintenance ng peg ng dollar to gold. Kaya nga naniwala yung mga kaalyado ng Estados Unidos na ibigay sa US yung gold nila in exchange for dollars ay dahil dun sa pangako na etong Estados Unidos i-maintain niya yung quantity ng dollars na proportionate dun sa gold na binibigay sa kanya and redeemable at the rate of $35 per ounce of gold. Kaya ultimately, it boils down to confidence, no? Tiwala na
Kapag ako ay merong hawak na dolyar, pwede akong pumunta sa kahit anong bangko at ang mabibigay sa akin ng Estados Unidos ay $35 to an ounce of gold or an ounce of gold for every $35 na meron ako. Pero yan talaga yung problema. If you give one country or any person or institution that one ring, no? And that one ring, the ring of power is the power to print. Ano yung ginawa nung US doon sa power niya to print? No? Well, the moment na makuha ng US yung tinatawag na one ring of power, no? The power to print everybody else's money, nagkaroon siya ng isang unique policy. Ito yung tinatawag na guns and butter policy starting in the 1950s. No? Ano tong guns and butter policy na to? So yung domestic policy niya, nag-extend siya ng social welfare sa kanyang mga citizens. And alam naman natin na yung social welfare or yung ayuda culture is very expensive. So nagprint siya ng pera, no, to fund yung social welfare programs ng the different states. Pangalawa, the United States started fighting wars using printed money. Ang prime example nito ay yung Vietnam War, no? Kaya naman napakalaki yung ginastos doon sa Vietnam War and kaya rin siya tumagal dahil printed money yung ginagamit nila. Soon enough, of course, napansin ito or na-realize ng mga allies ng Estados Unidos na hindi naman yata fair na ginagamit mo yung printed money using our dollars. No? You're overprinting the dollars to pursue yung guns and butter policy. Pati na rin dun sa pagbili ng mga natural resources ng ibang mga bansa at nung kanilang mga korporasyon. No? Printed money yung ginagamit ng United States. So at some point, umangal na yung mga kaalyado ng US and they started redeeming or repatriating yung dollars nila. Binalik na nila sa US yung mga dollars nila and gusto na nila na maibalik ng Estados Unidos yung ginto na ibinigay nila. Dahil nga nagprint ng masyado yung US, no? Nawawala na yung value ng dollar and parang nag-export ng inflation yung US sa kanila. So, in the end, what they started doing was they started sending back yung dollars ng US dahil sa totoo lang, papel lang naman siya in exchange for real money, which is gold. By the way, in case you find the contents of this podcast interesting, or if you're interested in doing a deeper dive into the history of money or the Bitcoin Monetary Network, you might want to check out the books I have written. They're available locally and internationally. Locally through my website and internationally on Amazon.com. Nandito na tayo doon sa exciting part, no, which is the emergence of the fiat system. So, ano yung naging reaction ng United States nung ibinabalik na nung kanilang mga kaalyado yung pera na pinrint nila, yung mga dollars, no? Kung nagtuloy-tuloy yung proseso na binabalik yung mga dollars sa kanila, ang mangyayari is kailangang ibalik ng US yung mga gold na ibinigay sa kanila and malulunod sila sa mga dolyar na pinrint nila. Ang ibig sabihin nun, mag-hyperinflate yung US dollar dahil madadump ito sa American economy. So, noong 1971, itong si US President Nixon, yung sikat sa Watergate, he performed the most important act of his presidency, which is what? The Nixon shock, no? He severed the link between gold and dollar. Nag-issue siya ng isang executive order. Essentially, ang sinasabi niya na merong attack doon sa US dollar at para mahinto yung mga atake sa US dollar, sususpindihin niya yung convertibility ng dollar to gold. Nung in-announce niya yun, nung 1971, ang tenor ng announcement is temporary lang ito.
Pero note na ever since 1971, the United States has continued to renege on the promise to convert dollars into gold. Kaya naman, simula noong 1971, the world entered a very strange era. The world entered a new phase, which is the era of fiat system. Ito yung isang sistema kung saan yung pera ng mga tao ay walang backing ng isang commodity katulad ng gold. No? Ito yung isang sistema kung saan yung mga gobyerno at yung mga bangko, they have the power to print. Kaya naman napaka-unique nung ginawa ni President Richard Nixon noong 1971. That's why they call it the Nixon shock. It's precisely because tinanggal niya yung link between dollar and gold. Ang practical consequence noon ay to transform the world from an asset-based system, isang mundo kung saan yung pera ng tao ay may backing ng gold, to a debt-based system. No? Isang mundo kung saan yung mga assets ng mga tao, yung mga kinikita ng mga mamamayan, pati na rin ng mga ngalakal, asset sa kanila yon, pero yung foundation niya ay obligation dahil yung foundation ng fiat money is essentially the debt of governments. Just to explain further yung transition from an asset-based system to a debt-based system, no? Kung ako meron akong pera, no, currency, in the old system, yung currency na yon ay isang utang sa akin ng bangko at utang sa akin ng gobyerno. At yung utang na yon ay convertible into an asset that everybody recognizes, gold. No? So, yung utang na yon din ng bangko at ng gobyerno is an asset that they cannot manipulate, is an asset that they cannot print. So, pagpasok ko sa bangko, may hawak akong pera. Paglabas ko sa bangko, may hawak pa rin akong pera, but in an asset that everybody recognizes as money, ginto. Today, in a debt-based system, kapag meron akong pera, ang ibig sabihin nun, may utang sa akin yung bangko, may utang sa akin yung gobyerno. Pero ano yung utang nila? Ano yung garantya nila? Ang pinaka-garantya lang nila is that itong pera na to magagamit for payments ng taxes, ng goods and services because it operates as legal tender. Pero ako, pag pumunta ako sa isang bangko na may hawak na pera, wala akong mariredeem. Hindi ko siya pwedeng palitan. Or at best, ang mapapalit ko lang dun sa pera ko, kung luma yung pera ko, ay isang bagong fiat money. Yun lang yung pera na pangahawakan ko. Kaya, ibang-iba yung characteristic and quality nung monetary system under an asset-based system na nakabase sa ginto and a debt-based system na fiat monetary system which is pure obligation. Kaya kung babalik ka dun sa usapan natin dun sa mga sinuunang tao, mauweirdohan sila dun sa uri ng pera ng ginagamit natin dahil itong pera na to, itong peso, the dollar, the yen, the euro, this doesn't require a lot of energy to produce. Kaya yung relationship between sound money and the type of money and energy and the type of money that people use, nawala. No? So ano yung special features nitong fiat monetary system na ito? Balik tayo doon sa sinasabi ko na debt-based system. No? Paano pinupondo ng gobyerno yung kanilang operations? No? Before, para mag-operate yung mga gobyerno, ang kailangan niyang gawin ay, well, mag-generate siya ng taxes, mag-generate siya ng revenues, or mangutang ng ginto. No, mangutang ng pera. Ngayon, halos lahat ng mga bansa operate on deficit spending. Laging malaki yung ginagastos nila kumpara doon sa mga revenues nila. So, laging may kulang. And how do you fund that? The way to fund that, whether you're the United States or the Philippines or Switzerland, is
through the issuance of debt instruments, yung tinatawag na mga bonds, no? And yung mga bonds na yun are just pieces of paper na binibenta ng mga gobyerno sa iba't ibang mga investors. And yung iba dun sa mga bonds na yun ay binibili ng sarili nilang central bank. So, for example, the United States issues a lot of bonds all over the world, no? And every time gusto mag-print ng pera ng Estados Unidos, yung kanyang central bank, the Fed, ang ginagawa niya lang is binibili niya yung utang na yon, yung debt instruments na yon, at nagpiprint siya ng pera commensurate to the debt instrument. Kaya yung utang, minomonetize nila. Yung utang na papel lamang kino-convert into money. Kaya naman, yung pera ng Estados Unidos or yung kanyang money supply ay pataas ng pataas. Kaya rin naman yung utang ng Estados Unidos ay pataas ng pataas, no? Last time I checked, it's now at $34 trillion. So, tingnan nyo yung sitwasyon ng Estados Unidos, no? It went from being a creditor nation in the aftermath of the Second World War, the wealthiest nation, the nation with gold backing its currency, to the strongest nation but the most indebted nation in the world. Ganon din dun sa Pilipinas, no? Dito nga sa Pilipinas, ang ginagawa yung Department of Finance, no? Nag-i-issue sila ng mga treasuries, and sometimes yung Bangko Sentral natin binibili nila mismo, no? Diretso yung mga treasuries na yon, no? Kaya nagpiprint sila diretso ng pera, or yung mga dating na issue na mga bonds ng Department of Finance, yun yung binibili ng ating central bank. And yung result nun is monetizing the debt. So yung papel na inisyu ng gobyerno, binibili ng isang sangay din ng gobyerno, ng Bangko Sentral, with printed money. And isa lang yung resulta niya. Ang resulta niya ay tataas yung money supply. And habang tumataas yung money supply, of course, nababawasan yung value ng pera. Dahil yung kumpiyansa ng mga tao dun sa pera na yon ay nawawala. Why? Dahil nga piniprint lang siya. Kaya lahat ng tao sa mga iba't ibang sibilisasyon, lagi nilang binabantayan talaga yung the power to print. Isang napaka-importanting consequence nung fiat money, nung nawala yung link between gold and currency, is that naging madali sa mga gobyerno at sa mga bangko na mag-print ng pera. So, whereas yung pera natin ngayon, no, whether in paper form or in digital form, is a very good means of exchange. No? Madali siya for payments dahil pera madaling i-print. And in digital form, madali rin siyang ilipat from one person to another. Yung downside is, it became a horrible store of value. Kung titingnan nyo yung mga nangyari sa mga currencies starting 1971, naging precipitous yung decline nila in value. And there's a fundamental reason to that. No? We started living in an inflationary world. So even as our money became easier as a mode of payment, it became a horrible means of a store of value. And that penalizes yung mga nag-iipon. Kaya naman yung mga fixed income earners, yung mga minimum wage, yung mga middle class, no? Lagi silang tinatamaan ng inflation dahil sila, yung pera na hinahawakan nila is practically a melting ice cube. So, siguro napansin nyo na ngayon, no, kung bakit napaka-unique, napaka-strange, if not perverse na itong system na ito. It's also very novel and new. So, ang birth date nito is 1971. Hindi ito isang sistema na goes back thousands of years. That was gold, no? Which has lasted for at least 5,000 years. Itong fiat monetary system is a fairly new, in fact, a very new system. And
Hindi natin alam kung tatagal ito, especially in the face of a new competitor, a better competitor, a superior competitor na merong yung qualities ng gold but in digital form and can travel at the speed of light over the internet. So, paano naman yung mga bangko? 'Di ba? Katulad nung sa unang sinabi ko, no? Yung mga bangko dati, dapat meron silang hawak na ginto at yung ginto na yon ay may karampatang gold certificates, 'di ba? Kapag gumawa sila ng kalokohan, no, they go from a full reserve bank to a fractional reserve bank. And kapag napansin ng mga tao na napakarami na nilang pera na pinrint, magkakaroon ng bank run dahil magpupuntahan yung mga tao sa kanila para kunin yung ginto nila. Paano yung current system today? Yung current system today is dahil wala ng ginto yung mga bangko, dahil yung pera ay hindi na backed by an asset such as gold, tuwing yung isang mamamayan, pumupunta siya sa bangko para mangutang, ano yung ginagawa ng bangko? Nagpiprint siya ng pera. So every time you make a loan, every time you secure a loan from the bank, no, yung pera na binibigay sa'yo ng bangko, that's newly printed money. Hindi ito yung bangko meron siyang maraming pera, at yung mga pera na hawak niya ay ipinapangutang sa mga ngalakal, dun sa mga nagpapatayo ng bahay. Hindi ganon yung sistema. Dahil yung fractional reserve system today is so low. Minsan nga nagzi-zero pa. Dito sa Pilipinas, I think it's 9.5. No? Basically, yung mga bangko, tuwing may umuutang sa kanila, nagpiprint lang sila ng pera. And that is the system all over the world. No? So, every time na nag-issue ng loan yung mga bangko doon sa mga kliyente nila, they're actually printing new money. And that is the gist of the fiat system. Para lang ma-highlight natin tong unique feature ng banking system natin ngayon, let's try to distinguish it from an ordinary loan agreement. Kung ako, magpapautang ako sa isang kakilala or kaibigan or sa isang business entity, no? Hindi ako pwedeng tumapat lang dun sa computer ko at i-turn on yung aking printer at mag-print ng pera. Makakapagpautang lang ako kung ako mismo ay merong pera na pwedeng ipahiram dun sa mangungutang sa akin. Hindi ganon yung sitwasyon ng mga bangko under the fiat monetary system. Yung mga bangko, because they're not full reserves, because they operate on fractional reserves, and yung fractional reserves na yon ay napakababa. Kapag merong isang businessman or mangangalakal or magpapatayo ng bahay or bibili ng bahay na pupunta sa kanila, at mangungutang, kapag sinabi ng bangko na pwede ka naming ipautang, hindi sila naghahanap ng pera dun sa vault na may lamang pera. Ang ginagawa nila ay nagpiprint sila ng pera. At yung mangungutang, makikita niya dun sa electronic na mobile app niya or dun sa bank app niya or dun sa bank account niya na meron na siyang pera na equivalent to the amount of money loan. Ganun ka unique yung banking system ngayon dahil wala talaga yung mga bangko na pera, no, na equivalent to all the loans na pwede nilang ipangutang. Meron sila is the capacity to print money because they have the capacity to create credit. Yun yung business model ng mga bangko today. In the end, ano yung fiat system? No? Yung fiat system is a debt-based system. It's a system based on trust. Nakasalalay tayo sa tiwala sa ating mga bangko at sa ating mga gobyerno. Isa rin itong sistema kung saan may kapangyarihan silang mag-print ng pera. Isa rin itong inflationary system, kaya naman yung halaga ng ating mga pera ay madaling mawalan ng bisa. At isa rin itong sistema kung saan madali yung pera as a means of payment,
pero it's a horrible store of value. That in essence is the fiat monetary system. Dito nagtatapos yung episode 3 ng Basta Bitcoin podcast, yung isang overview of the fiat monetary system. Medyo mabigat yung implications, kaya sana balik-balikan nyo na lang yung episode para lumalim yung mga insights dito sa episode na ito. Sa susunod na episode 4, will tackle something lighter, which is the Bitcoin Pizza Day. Why yung Bitcoin Pizza Day is a very special event in the history of the Bitcoin monetary network at bakit siya sineselebrate ng mga Bitcoiners na katulad ko. Thank you.